Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Naku, si Speaker Romualdez ba yun? Eh, sino ba may tatakbong, 2028? So, ito mismo, bakit alam niyang tatakbo? Eh, kasi nga, sinasabi niya dito, hina-hire. Yung mga vlogger, di ba? Yung pinagbibintangan nilang tayo daw ang bayad. Linabuking kayo ngayon. Di ba? Eto talagang umaamin na. Una-una nga, umamin na nga si Makagago nun, nabayaran siya, isang highest paid eh. Kaya pala yung isa dito, bira ng bira rin sa akin, hindi ko napapangalanan, di naman kilala yung bobo pa. Ayan, sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Grabe, no? Your brother na sumagot din. Hindi ko alam kung bakit siya sumagot. Hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung Comelec. Yung tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? Yun eh. Natalo ka naman. Hindi ka naman congressman. Ayaw ka tuloy kausapin ni Baste dahil di ka naman daw nanalo. Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Ayun. Kayo, yung may problema, tingnan nyo yung mga sarili nyo, mga ulol. Yun. Mga ulol daw kayo? Mayor Baste kaganina sa dahig. Kakagaling ko lamang po. Press na press. Basang-basa pa. Alam yan na mga kababayan natin sa dahig kasi po kanina hindi pa nga natatapos yung interview kay Baste, medyo umaambun-ambun na eh, di ba? At talaga nga na mga game pa rin po si Baste makipagpicturan kahit po jumujulan na. Ang lupit talaga ho ng mga Duterte. Walang kaarte-arte sa katawan. At alam nyo kanina, kikwento ko lang sa inyo di tapos na po. Nagpicture-picture, umulan-ulan, nagpayong-payong na, tumatakbo na kami kasi basag-basa na kami. Di ako, nakitakbo rin ako, syempre. At pumunta kami doon sa kung saan may sundo si Mayor Baste. Di habang papunta tayo doon, meron isang kababayan natin, habang sa gitna ng ulan. Okay lang naman, di ba? Habang sa gitna ng ulan, nagpa-picture talaga siya. Di siyempre, si Banat Bay naman, nagkusang loob na magpayong na lang, payungan na lang ito si Baste at saka yung nagpipicture. Si ate, medyo ang tagal-tagal pa, pambihirang buhay Ang hirap magbitbit ng payong, pero alam mo, ako kasi, naiilang ako kay Baste, baka mamaya. Kasi siyempre, minsan, kahit ba magpayong ka, lit-lit pa nung payong, mababasa ka pa rin di ba? So, naambunan-ambunan, na nababasa-basa ng konti si Baste. Tapos, eto na nga, ang tagal-tagal pa nung picturan. Ako na nga sana magsasabi, ate, bilisan na natin ng konti kasi kawawa naman si Baste. Pero siyempre, ayaw naman natin na umepal-epal. Alam mo naman dyan dito sa dahig Hindi, mamaya may kikwento tayo Dito sa dahig, pag ikaw inaayos mo yung mga tao dito, gagawang ka pa ng istorya, di ba? Minsan gagawang ka pa ng kung ano-anong komento at alam mo na, may magpapaka-toxic. Kaya ako, ayoko masyadong magbida-bida. Kaya lang, syempre, sinsanay na tayo sa mga ganyang dahil tandaan ninyo, naging alalay lang po din ako ni Madam Mocha Uson, di ba? So, alam ko po yung pagkakailangan na nagmamadali na at nauulanan na yung principal mo. Syempre, kaya gusto ko nang kalabitin sana si ate, sabihin, ate, nababasa na si Basti ba? Baka dumami kami. Naks. Hindi, di ba nababasa-basa na? Pero si Basti, game na game lang siya. At hindi nagmamadali, yun ang nakakaano dito. Kasi malalaman mo naman na
you are just doing it, yung picture, minsan shout out, hindi pala picture lang, shout out pa kaya napatagal. Hindi kasi 'di ba? Alam nyo sa Pilipinas, hindi ito walang biro ito napakaswerte nyo dito. Oo, alam mo sinasabi ko sa'yo, napakaswerte nyo dito sa daig. Kasi sa Pilipinas, hindi nyo ginagawa yan. Hindi mo lalapitan ng isang Duterte at sasabihin mo, Mayor, pa-shoutout naman Ito yung mga pangalan. Hindi mo ginagawa yan sa Pilipinas. Walang biro. Hindi po ako nagbibiro. Kayo mga taga-Dahig, ang swerte nyo, nakakalapit kayo kay VP Sara Duterte. Ang swerte ninyo, nauutusan ninyo na bumati ng bonggang-bongga na magpa-shoutout. Ako nga, sabi ko nga, kung ako yung politiko, hindi normal yan sa Pilipinas. Yung shout-out, hindi normal yan. Ako yung minsan yung nahihiya kasi para mo bagang inutusan yung tao na mag-shoutout, hindi normal yan. Pero grabe ang mga Duterte. Ang mga Duterte, game na game. Kahit si VP Sara Duterte, paulit-ulit na minsan yung shoutout. Hala, shoutout pa rin ang shoutout. Minsan nga hindi, ito walang biro ito kwentuhan lang to. Minsan nga babatiin mo na, binati mo. Hello kay hello kay Banat Bay ng Maynila. Di ba? Ay, sorry. Yan. Di ba? Sasabihin mo, hello kay Banat Bay ng taga Maynila. Mabuhay ka. May hihirit pa. Sir, pa-shoutout naman. Anong shoutout? Di ba pareho lang yun? Hindi kailangan mong gamitin yung word na shoutout. Pa-shoutout kay Banat Bay ng taga Maynila. Ganon. Malupit. Sabi ko nga, lupit talaga ng mga nagagawa. Ito kayo na nasa protocol ng mga public official natin sa Pilipinas, kayong sanay na sa ganyan. Di ba hindi mo magagawa yan sa mga Duterte? Hindi mo pwedeng gawin sa kahit sino mang politiko sa Pilipinas. Pero dito, grabe ang patience ng mga Duterte. Nabibilib ako. Sabi ko nga dito mo talaga makikita kung anong klaseng breeding ang kinalakihan nito mga to. Kung anong klaseng tatay ang nagpalaki sa kanila. Alam mo yon? Alam nyo, ladies and gentlemen, hindi po yan pangkaraniwan para sa mga politiko na ganyan. Okay, yung mga smile, ngiti, picture, okay yan. Pero yung mga video-video, paulit-ulit, lapit ng lapit, hindi normal yan para sa mga politiko. At talaga nga namang makikita mo yung kung ibang tao yan, maaasar na dahil paulit-ulit, maiinis na. Pero sila Baste, sila Pulong, at saka si VP Sara Duterte, ay grabe po. Grabe po, as in, they really accommodate people. And because of that, maraming salamat po, palakpakan natin. Kaya wag lang po natin nabusuhin yung mga kababayan natin. Wag lang pag nakikita na nating medyo hindi kasi alam mo, minsan kasi ganito yan Ito lang bigyan ko lang kayo ng konting background para sa kaalaman natin. Para at least familiar na tayo, lalo-lalo na mga taga-ibang bansa. Ganito kasi yan. Instruction na po yan ng mga public servant o mga politiko na syempre they would smile, they will not stop you from asking pictures, asking for shout out. So minsan yung organizer, sila na yung in charge sa pagiging ganon. Para bagang sila na yung magsasabi sa'yo, sila na yung nakatoka na sumita o magpa-stop na. Okay? Kasi hindi pwedeng gawin ng mga politiko yon. Ngayon, minsan kasi, halimbawa dito sa Dahig, di ba syempre, inaaway nila dito si Alvin Quezio. Si Alvin, bida-bida yan, ganyan-ganyan. Kasi minsan si Alvin na yung gumagawa ng ng parang pagiging organizer dito. Tas sinisiraan pa siya. Tas sabi ko sa loob-loob ko, hindi nila naintindihan yung mga naninira kay Alvin dito. Ito, hindi ko pinagtatanggol si Alvin Ako mismo kasi nararanasan ko na yan nung pag nasa Pilipinas. Naranasan ko ngayon kanina sa Dahig. Minsan kasi hindi alam nung iba na kailangan talaga may mag-organize or else it will be chaos. Dito po, kanya-kanyang punta. Wala pong organizer o taong nakandidito. Kaya nga maraming nagalit pa kay Jazz dahil dun sa ginagawa ni Jazz na may nagsabi pa sa kanya na, hindi ka na protocol bakit ka pa pumapapel, ganyan-ganyan. Alam nyo,
Hindi pagpapapel ang tawag doon. Ang tawag doon is pag-oorganisa lang para lahat ng schedule maayos at lahat yan, tandaan ninyo, may utos ng principal. Hindi lang nagsasalita yung principal kasi ayaw niyang itaboy kayo. So may utos yan na kailangan ganito lang. At halimbawa kanina, bigyan ko kayo ng example. Si Basted ng ganyan, question and answer. Medyo dumidilim na. Ibig sabihin yung langit, mukhang uulan na. So sinabihan tayo ng kasama ni Basted na, last 2 question na lang. Alam mo, pumasok agad sa isip ko, ayokong sabihin niya. Mamaya awayin ako dito sabihin, pala ko. Diba? Alam mo yung ganon? Kasi may gumanyan sa akin sa Paris. May kupal dyan sa Paris na gumanyan sa akin . Pero hindi yung taga Paris hindi rin yung organizer ng Paris. NPA po yun. At alam mo, sa loob-loob ko, ayokong gumanito sa dahig kasi nababalitaan ko na yung mga bali-balita dito na inaaway si Alvin pagka inaayos ni Alvin yung mga bagay-bagay dito. So ayoko nang umepal even if I know the family. I mean, nakakausap ko, ayokong bumida-bida. Baka sabihin na naman nila, si Banat Bay bumibida-bida. Kaya lang, sabi ko nga, bahala na. I have to say it because ulan na Di ba? So sabi ko, last 2 question. Buti naman, walang umepal-epal. Walang sumita. Diba? At least, tapos sabi ko, picture tayo dito. Hindi ako organizer. Again, I'm not the organizer. I'm not part of the entourage of the Duterte. Hindi po ako parte. Inayos ko lang dahil nga naman, alam na nating uulan. Para bagang kino-coordinate natin, uulan na. So, bilisan na natin. Pila na po tayo. Buti na lang din, wala nang toxic dito. Hindi, ito yung totoo. Kasi sabi nila, ewan ko wala po akong alam kung sino. Hindi ko kilala Pero sabi nila, dati daw may mga konting girian. Hindi ko alam. I do not know kung sino yung mga yun. Okay? Honestly hindi ko kilala kung may vlogger ba o hindi. Basta sabi nila, dati daw may konting tension. Pero ngayon, peaceful na daw. And I saw it, peaceful na. At sana, tuloy-tuloy na po ito. Dahil again, sabi ko nga doon sa aking post, we are here to support the Duterte. We are here dahil gusto natin ipakita sa mga Duterte na hindi kami iniwan ng ama nyo at hindi namin siya iiwan patuloy. Na kahit nasa taga Maynila po kami, kung kakayanin po ng aming mga budget at kung kakayanin po ng aming powers, ay pupunta po kami to show the support. Yan pong ginagawa natin. It's not really for tatay alone, tatay Duterte. Hindi lang sa kanya. Kasi nasa loob naman po siya Ang ito, suporta natin sa mga anak na, we are here. Hindi kami iniwan ng tatay ninyo, tinulungan ng bansa natin, at kami nagbabayad utang sa pamamagitan lamang ng suportang ito. So, yun po dapat ang focus natin. Ang focus natin, palabas, hindi paloob. Ano ibig ko sabihin, mga kababayan? If you are here in The Hague and you are supporting the president or you're supporting the Duterte, palabas yan. It's an action na hindi ka selfish dapat. Pero pag ikaw, nagsimula ka ng manggulo, nagsimula ka na ng ako dapat ang bida, ako dapat ang pinapansin, ako dapat ang ako dapat ang binagbibigyan ng stage at magsalita dito, ako dapat. Ladies and gentlemen, ibig sabihin nun, you are not really for Duterte. You are here because you want a benefit from Duterte. You are not doing it for the Duterte. Baligtad po yun. Kaya sana, sabi nga nila, di ba, dalawa lang yan. It's either ginagamit mo mga Duterte o talagang Duterte ang focus mo. Tumutulong ka sa mga Duterte, sumusuporta ka sa Duterte o ginagamit mo lang yung mga Duterte. Sana dun tayo sa sumusuporta talaga tayo sa Duterte even if wala tayong pakinabang. Yun dapat yun ilagay natin sa utak natin hindi tayo nandito para magkaroon ng pakinabang o para magkaroon ng picture o kaya magkaroon ng iba pang whatever, content. We are here not for the content but we are here for them. Di ba?
so that tuloy-tuloy yung awareness sa mga Pilipino na ito nangyayari dito. Ito ang update kay Tatay Digong. Ito ang update sa mga Duterte. Yun dapat ang ating focus. Understood? Muy bien? O, pag-usapan natin, fresh na fresh pa itong interview na ito, hindi pa nalabas ito. O, pasok. Lisod kay muligo diri hasta tugnaw eh. O. Sige na pangutanan mo kay mga matay tas katugnaw diri. Oh. Sige, simulan natin ha. Epal nun ah. Ako yun. Gago! Hindi kasi kanya-kanyang tanong eh. So sabi ko, simulan na natin. Tigil na yan. Simulan na natin. Magandang araw po, Mayor. Kumusta po ang pagbisita po ngayon kay PRD? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita mo pero hindi mo makasama pa uwi. So, mixed emotions. Ganun, parang same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga, iisipin natin kung paano siya kinuha at lahat kung sinunod ba yung legal na proseso, yung pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Ang problema, ang tingin ko talaga nitong ICC, it's a political tool. It's not really an institution. Ewan ko lang. Kasi in the first place, hindi talaga nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila if anomalous yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya na malungkot. Kumusta ang health ni Tatay? Ha? Kumusta po yung health ni PRD? Masaya na malungkot kasi nga daw, siyempre pag nakita mo, makakausap mo, magiging masaya kayo. Pero it's sad kasi pag alis mo, hindi mo kasama. Yun yung nararamdaman ng pamilya, 'di ba? Na parang oo nga naman, masaya kasi nakikita, pinapayagan kayo. Pero paglabas mo, hindi mo kasama. Yung health niya, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay nyo sa detention center na walang kasama, ganon yung kalagayan niya ngayon. So you just imagine, you put a 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So, may ano talaga yan. It will affect you. Imposible. Kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag nilagay ka dyan tapos walang maayos na yan. So kayo, may mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Kumusta po yung pagkain niya ngayon? Hindi ko alam talaga. Siyempre, sinasabi niya naman na kumakain siya. So, pero, you can just, imagine, gamitin niyo lang imahinasyon niyo. And then you would probably, somehow get an idea of how someone would feel na pinasok yung tao dyan. Na, hindi, walang Kasi supposedly, it was supposed to dadaan siya ng local courts before, so walang sinunod na proper procedure eh. Sa palagay niyo po, Mayor, makaka-uwi pa ba si Tatay Digong sa ating sariling bansa? Kung objective yung ICC talaga, Nako, yan yun. yung Alam mo, tanong kasi ito, minsan napakasimpleng tanong ito pero karamihan ng mga Pilipino na hindi nasa politika, this is the real question na makakauwi pa ba si PRRD? Yan po ang tanong na nais masagot ng SMNI na si Anton. natin argument on jurisdiction. What else?
Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC, sigurado yan, 100%. Kasi in the first place, mali na yung pagkakakuha niya eh. Yun. So, kung objective. But like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a high profile case and it was before the elections in the Philippines. 'Di ba? Yun yung ano diyan eh. Kailangan natin ma-realize. So, manghilak man mo. Yun na nagigets nyo, ibig sabihin, it's really, kung hindi political, malamang sa malamang, ay talagang dapat palayain kasi lahat ng aspekto, pagkadala, pagkaano, ay hindi ho tama. No? Pero ang problema ho mga kababayan yung paghinaluan mo na ng politika. Yan yung sinasabi ni Baste eh. Minaw naman Meron eh. po kayo ng pag-usapan ni tatay na about politics. Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested. Na kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yung... Ay, grabe. Yan ang mga banat, di ba? Yun ang banat. Alam mo, parang banateros itong si Baste, no? Sabi niya, yun, tatakbo si Romualdez kasi from 0.6 naging 0.7 na siya. Tama nga naman, di ba? Babuya ka, putang igit ka. Mayor, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman. Yan na. Question natin yan. Talaga to si Banat Bay, oh. Hindi kasi, alam mo, ladies and gentlemen, masyado nang laki ng issue na yan. Nagulat ako eh. Hindi kasi, kahit po mga girls, alam po yung issue na yan eh. Yung ano ba yun? Galingan namin para sa tax at makabayad kami ng tax at para meron kayong pamasyal, pambili ng bag, panggastos, panglamyerda ninyo. Alam mo, nagulat ako kasi yung pala sa TikTok, sobrang trending nito yung mga pamangkin. Di ba? Yun yung isa doon, yung pamangkin daw, di umano ni Zaldico. Naku po, patay tayo dyan. Pati yung boyfriend. Problema, biglang nagtanggal ng mga account ang mga hinayupak. Biglang nag-private na mga account. Akala ko ba, hindi kasi proud sila. 970,000 ang binayaran ko. Akala nila nakakatuwa. Di ba? Ang papangit naman. Hindi totoo lang Alam mo, ito lang, payo lang sa mga kababaihan. Huwag kayo mag-inarte kung pangit kayo. Ang pag-iinarte nandun sa mga magaganda yun. Sana kung, ewan ko, tapos ganyan ang pagmumukha nyo. Hindi nakakatuwa eh. Hindi kasi pagka-cute at maganda, nakakatuwa pag nag-inarte. Pero pagka nag-inarte, hindi maganda, hindi rin pogi, medyo nakakabuisit. Ang sarap ingud-ngud ng mukha sa inodoro. Huwag naman tayo, ganito magpagas ang aking private plane. Tanginan niya. Tuloy. Ano masasabi mo, Mayor Baste? Nauna na ako sa'yo, nagkomento. Maluho sa anong komento nyo dito? Ganito yan. Ngayon, lumalabas na. Kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na di naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na hindi mo kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero wag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. Hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, at sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, di ba? Everyone will become greedy. So pag simple ka lang, kahit sige, mayaman kita, tago mo lang kasi nandyan ka sa publiko.
you have to be a good example to society. Eto, mga kababayan, kasi tinanong din natin to no, nagsama kami ni Mayor doon sa isang kapihan, nag-usap kami. Alam mo, sabi niya, hindi naman kasalanan ng maging mayaman, di ba? Kunwari, mayaman talaga yung angkan nyo, o mayaman yung politiko. Ang kasalanan kasi yung i-flaunt mo. Yung alam mo nang ganito yung nangyayari sa constituent mo, ifo-flaunt mo pa yung relo, ifo-flaunt mo pa na alam mo yon, ipagyayabang mo pa. Una-una may batas na nga tungkol dyan. No? Pero sige, sabihin na natin, etong mga personality na to ay hindi naman po public official. But still, because you are related to a public official or related to a contractor, dapat wag naman yung maybe talaga na walang legal na masasabi natin kinumit o legal o criminal liability na kinumit itong mga ito. Wala. Legal naman ang kanilang ginagawa. It's a freedom of expression na magyabang. Kaya lang, again, since you are medyo related doon sa mga politiko at saka sa mga contractor, tapos ngayon ang laking issue na, if you are saying na it's a freedom of expression, freedom of expression din ng taong bayan na i-bash ka kung gusto nila. Di ba? Freedom of expression din kung insultuhin ka nila sa pagiging marangya mo. Kasi kahit sino yan pagka ganyan na yung, kaya nga alam mo ako, hindi talaga ako, mamaya pag-uusapan natin yan. May mga vlogger dyan na grabe makayabang. Wala namang problema maging mayaman. I mean, di ba? Walang problema ho doon. Ang problema yung sa sobrang yaman mo, ipagyayabang mo to the point na nakaka-offend ka na sa mga alam mong walang pera. Di ba? Yung gano'n ang problema. Ito, lalo na, nasa gobyerno ka, malapit ka sa nasa gobyerno. So, yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagiyaan na tanan. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Nako! Di ba siya yung sa appropriation before? Kasi ang mainit ang ulo nito ni Banat Bay kay Zaldico Sabi ko sa inyo Sabi ko sa inyo karma is real. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo. Ito this is true sige, sabihin mo nang you are now on top. Tapos, ang ginagawa mo ay nang mamaliit ka, porket nabatikos ka, na-criticize ka. To the point na magdedemanda ka para pahirapan yung tao. Sige. Okay. Pero, tandaan mo, sa bawat action mo, meron niyang repercussion. Sabi nga, may karma yan. Kung talagang tama ka, go. Pero kung dahil lang gusto mo lang mahirapan yung tao, may karma yan, di ba? Eto na. Hindi ako naglalabas nito mga ito. Ito yung mga naglalabasan sa news, yung pangalan, paulit-ulit na binabanggit din ni Tiangco. Di ba? Paulit-ulit na laging tinatanong yung chairmanship ng appropriation. Di ba? Na nung sabi nga nila, hindi po ako nagsabi. Sino ba nagsabi nito? Si Magalong, sabi niya, the most corrupt budget. Naku po, patay tayo dyan. Sino speaker nun? Si Romualdez. Sino chair ng appropriation? Si Zaldico. So, let's connect the dots. Di ba? Hindi po ako ulitin ko, hindi ako nagsabi niyan. Si Magalong po nagsabi niyan. So ngayon, ano nang lalabasan? Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but
he can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasaan na ba yun si Saldico. Yon. Yan ang title natin. Nasaan na si Saldico? Mayor Baste, pambihira. Oh, di ba? Totoo naman eh. Hindi kasi tinanong ko dapat bang lumabas na at kasi mantakin mo, maya't maya lumalabas yung pangalan ni Saldico sa mga interview ng mga pumupuna sa flood control. Maya't maya lumalabas eh. Ang tanong, bakit di siya nagsasalita? Yan ang tinanong ko kay Baste. Kailangan na bang magsalita at magpaliwanag si Saldico? Ang sagot ni Baste, nasa na ba siya? Oh, nawawala ka na ba, Saldico? Hello, Saldico, are you there? Oh, where are you now? Are you in Paris? Baka gusto mo dumaan ng The Hague. Where are you now? Come. Are you lost? O are you not? Hindi, yan ang tanong eh. Nawawala na ba talaga si Saldico at di nagsasalita? Alamin natin yan. Yun ang tanong, nasan ba siya ngayon? Yun, asan ka ba ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi kung actually, kailangan natin balikan ba? Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura at kung meron man, gibarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Ayun. Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, 'di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospone at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections. But dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Nakita natin lahat nung eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nagdi-distribute ng pera ng taong bayan. Sa pa yan. Oh. Ako gingnan nga naagad mo. Di na siguro makitaan. Dili siguro. As a local executive po, Mayor, balik mo kasi sabi sa ako ni Vicky Sara, meron kayong master plan sa Davao. Maraming Master plan on Yes. flood control. Oo. Pero hindi nabibigyan ng budget from the national Yes. government. So, sa'yo po nga point of view as a local executive. Ganito yan. Historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, ma-exploit talaga sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung kung where money is allocated Ito. around the... May matinding tanong dito na tinanong ko sa bandang dulo. Wait lang. Ginagawa nyo to para sa tatay ko Kung gusto talaga nilang tingnan, wala kaming problema dyan. Ito. Sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko So, Buti nahabol natin tanong to about Abante. kung marami-rami tayo, mas masaya. Di ba? So, I-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang, tapos eventually your brother na sumagot din? hindi ko alam kung bakit siya sumagot. Hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo. Alam mo, sa totoo lang, yan din ang sabi ko sa inyo, obserbasyon ko Kasi alam namin yan, kami po yung nagtanong nung Ang tanong namin, ano masasabi ni Baste tungkol doon sa I'm angry ni Marcos at saka yung sa useless ni Marcos. Yun yung tanong doon hindi naman yung tungkol kay Abante. Hindi ko alam bakit si Abante ang naging defensive. Man siya. Kaibigan niya lang yung Comelec.
Yung tao na yan. Ba't ako Ay. makikinig sa kanya? Oh, yun. Grabe yung banat na yun, ha? O, pakinggan nyo. Oh. Sa dahig para sa Portante PRD. Sige. Marami tayo, mas masaya. Di ba? Oh. I-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang, tapos eventually your brother na sumagot din? Hindi ko alam kung bakit siya sumagot. Hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung Comelec. Yung tao na yan. Ba't ako makikinig sa kanya? Ayun. Yun eh. Natalo ka naman. Hindi ka naman congressman. Dahil lang sa Comelec, kaya ka nandyan ngayon sa kamera. No, di ba? Alam mo, wala na talagang delikadesa ngayon sa mundo na to, no? Talagang wala na eh. Yung kay Torre, ayaw pang mag-give up. Di ba? Ayaw na lang mag-resign. Ito naman, talo na nga. Oh. Pagpipilitan pa rin talaga. Oh, sinayaan ko ako yan. Di ako papayag. Sabihin ko, ulitin na lang yung eleksyon eh. Kasi talo ka naman talaga eh. Tapos isasabihin mo lang dahil sa sabi ng Comelec, disqualify yung isa kaya ka nakaupo. Oh, di ba? Dapat hindi ganun. Ayaw ka tuloy kausapin ni Baste dahil di ka naman daw nanalo. Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Ayun. Kayo, yung may problema, tingnan yung mga sarili nyo, mga ulol. Yun. Mga ulol daw kayo? Mga ulol? Ano, Abante? Natawag kang ulol. Paano yun? Okay lang? Pambira, oo. Ay, nako. Ako hindi ko papayag nun. Oh, hindi ko papayag nun. Hindi. Book good. Last question ba? Hindi, alam nyo mga kababayan, ito po kasi, ito para lang sa kaalaman nyo, hindi naglalakad na kami pagkatapos ng ulan. Yun yung pinag-uusapan namin ni Mayor Baste. Sabi niya, hindi naman siya yung kausap ko, bakit siya sumasagot? Yan, sabi ko nga yun na nga hindi ko rin maintindihan eh. Bakit ba siya masyadong, si Abante, bakit masyado siyang praning? Hindi naman siya yung kinakausap. Ang sinasabi, PR stunt lang daw ni Marcos. Bakit siya sumasagot? Ano, spokesperson na rin ba siya ngayon ni Marcos? Gusto niyang palitan si Yusek? Anong nangyari? Bakit dumadaldal siya? Oh, yun ang tanong ngayon eh. Oh. Kaya nga dapat to talagang malaman natin kung ano ba. Ito kasi ang tindi ng ng ugali nito ni Abante. Hindi ko alam kung guilty rin ba siya. Bakit siya ang sumasagot? Dahil nagpi-PR stand. Nagpi-PR stand ka ba, Abante? Nagtatanong lang ako sa iyo, ha? Hindi, kasi alam mo ngayon, unti-unti nang naglalabasan ng katotohanan. Halimbawa na lang nito, papakita ko sa inyo to, ha? Bumagsak na tulayan sa Albay, Bicol. Ayan, Ibig sabihin, mga kababayan, substandard. Grabe, no? Baka sasabihin na naman ni Marcos, design flow yan. Ang buhay to, ang tanong, sino ba kasi ang congressman na dyan sa Bicol? Grabe, no? Kahihiyan talaga. Alam mo, hindi ko kilala kung sino ang district congressman dyan, particular sa Albay, Bicol. Hindi ko kilala yung mismong, nila dyan, district congressman. Okay? Pero ako, may kakilala ako na isang congressman na taga Bicol. Ha? At itong taga Bicol na ito ay nire-representa niya ang mga taga Bicol. Sa katunayan, dyan pa nga siya nakatira sa Albay. Tingnan natin, ha? Ayan. Sige, basa. Sino po yan? Babasahin lang natin, ha?
Ang pangalan niya po ay si Elizalde Zaldico. Ano siya? He is, sabi dito sa Wikipedia, ha? Hindi ko nagsabi. CEO of Sunwest Group of Companies and Chairman of the Board of Mississippi Berries Resort. Tapos, nakasulat din dito, siya po ay pinanganak, ayan, ayan, siya, nakalagay dyan, sa Tabaco City, Albay. Okay, sa Albay daw siya pinanganak. Early life and education, ayon sa Wikipedia. So, taga-Albay ka. Political career. Ko has been serving as a representative for Ako Bicol Party List in the House of Representatives. So, yung Ako Bicol, bilang boses ng, sabihin, kasi may kanya-kanyang klase ng party list. Halimbawa, yung party list na para sa mga halimbawa lang, may tinatawag na party list para lang sa sektor ng lipunan. Ayoko kasi magpangalan para hindi ako mag-promote. Ayoko mag-promote ng hindi ko kakilala, baka mamaya sablay. 'Di ba? Halimbawa sugar daddy party list. Halimbawa lang 'yun, ha. So ang nire-representa nun hindi siya regional. Siya po ay nagre-representa lamang ng mga sugar daddy, halimbawa, 'di ba? Kunwari, mga kapakanan ng sugar daddy kailangan maprotektahan. Halimbawa 'yon, Ngayon, meron din tayong tinatawag na party list naman na parang regional o yung yung mga 'di ba, Ako Bicol o Ilocano ganito, yung city o yung kanilang lugar ang kanilang nirerepresenta. Etong Ako Bicol, ang nirerepresenta dito, ala naman Ilocos. Ala naman Cagayan. Ala naman Davao, 'di ba? Ala naman kung ano-ano pa. Siyempre, ang nirerepresenta nito na dapat pinagsisilbihan ng kanyang party list ay ang Bicol. Tama, mali? Hindi, ako nagtatanong lang. Ano ba dapat ang pinagsisilbihan nito ni Zaldico? Ano dapat ang nirerepresenta niya? Di ba dapat Bicol o mga Bicolano? Tama, mali? So, ibig sabihin, kapakanan ng Bicol dapat ang nirerepresenta niya. Tama o mali? Eto, ang tanong, dito sa tulay na to, dapat ba ang tumutulong dito ang party list ni Zaldico? Dapat ba ang may mga proyekto na gumagawa dito ay yung party list ni Zaldico? Sino kaya ang kontraktor na gumawa nito? Yan ang tanong natin dyan, di ba? Tanungin kaya natin si Zaldico. Mr. Zaldico, kagalang-galang, respectable Zaldico. Kayo ho ba ay parte ng mga representante sa Kamara na dapat ay responsible sa Bicol? Kung kayo po, sir, ay parte ng mga responsible to represent the Bicol or mga Bicolano, kayo po ba ay merong partisipasyon dito sa tulay na bumagsak na ito? Yes or no lang naman Your Honor. Baka pwede, Mr. Kagalang-galang na Elizaldico, baka pwedeng malaman mo naman kung sino ang kontraktor na gumawa doon sa bumagsak na tulay. Baka pwede mong alamin. So again, Zaldico, where na you? Here na me. Hindi, ako yung nagtatanong lang po Where na you? Kasi yun ang tinatanong ni Baste, nawawala ka daw. Totoo ba yun?
Nagtatago ka na o nawawala ka? Hindi ako sure ha. Tinatanong nga ni Baste. Na yun, tinatanong ko din. Nagtatago po ba kayo? Bakit hindi po kayo ata nagpapa-interview? Parang wala makakonect sa inyo, hindi kayo makausap. Ano po bang kalagayan ninyo ngayon? Magparamdam naman po kayo. Pagalaw nyo po yung baso, di kaya yung ano, para alam namin na you're still kicking and alive. Hindi. Again, I'm not wishing for anything. Dapat tayo ay we love each other. Even your greatest enemy, love your enemy, sabi nga ng Panginoon. So, sige, sabihin nyo lang, Congressman Zaldico, kung gusto nyo, hingin ko yung inyong panig. Interviewin ko kayo. Ipaliwanag ninyo na wala kayong kinalaman doon sa mga kamag-anak ninyong nagiging magarbo. Di ba? Ano lang natin yan. Kasi, para naman na bigyan kayo ng patas na airtime sa social media. Ako, willing ako O kung gusto mo, Mr. Zaldico, pwede mo akong kontakin. Kilala ko ng mga abogado mo. O, di ba? At ibibigay ko ang panig mo. Ibibigay ko ang iyong saloobin sa mga pagbibintang na kesyo di umano yung mga kamag-anak mo yumaman dahil sa mga proyektong natanggap ng ilang mga kamag-anak nila. Yan ang akusasyon di ba? Ina-accuse kayo ng ibang tao. Hindi ko ina-accuse kayo ng ganyan. Hindi ako nag-a-accuse ng ganyan. Ako, kung ano lang ang basta sumagot kayo kung gusto ninyo sumagot. Pagbibigyan ko kayo. Kasi may isa pang lumabas na sobrang trending ngayon. Ito po, sinabi ko na to sa inyo noon. Ewan ko kung kayo ay banateros. Kinwento ko na sa inyo ito noon. Diba? Na meron silang hinair na gago at meron silang parang bugaw na tagakuha ng mga vlogger. Naalala nyo, kinwento ko ito noon. Nasa Japan ako noon, may tumawag sa akin na isang hip-hopper at sabi niya sa akin, "Uy, kuya, kasi ito, kakilala ko na to noon pa." Sabi niya sa akin, "Anong opinion mo tungkol dito?" Kinukuha ako nito para daw kay Romualdez. Sabi ko, okay lang naman, wala namang problema. Kung gusto mong kunin yan basta, wag mo lang sisiraan ng mga Duterte dahil lagot ka sa akin. Talagang babanatang kita. Diba? Walang problema kung ikaw ay taga-promote lang. Kasi, promote mo naman gustuan mo naman yun. Wala ka naman sasagasaan dun Diba? Hindi mo naman sinasagasaan ng ibang tao kung mag-promote ka kay Romualdez. Bahala ka sa buhay mo, diba? Konsyensya mo yan. Pero yung maninira ka ng tao dahil binayaran ka, ibang usapan yan. Yayariin kita dyan. At eventually, itong tao na to, na nagsabi sa akin, kasi si ganito, itong isang may toyo na ito, nangunguha daw, sabi niya sa akin. Sabi ko, ikaw, desisyon mo yan, nasa sayo yan. Tapos kinuwento ko sa inyo ito. Di ba? Hanggang si makagago, biglang bumabanat na sa akin, bumibira na. Di ba? Yan ang Ngayon, etong revelasyon nitong si Lakas Tama, Lakas Tama po ay, actually, na-meet ko ito sa Japan. At talagang impression sa kanya, ang lakas ng tama nito. Iba tama nito. Aminado naman siya. May tama siya di ba? So, ngayon, ang problema, parang ni-recruit din siya at nilaglag niya yung mga nag-recruit sa kanya. Naku po. Yan ang hirap Sinasabi ko sa inyo panoorin niya to Ito yung sinabi ni Lakas Tama. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan. Naku, patay tayo dyan. Isa pa. Isa pa. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Naku, si Speaker Romualdez ba yun? Sino ba may tatakbong 2028? So ito mismo, bakit alam niyang tatakbo? Kasi nga, sinasabi niya dito, hina-hire. Yung mga vlogger, di ba? Yung pinagbibintangan nilang tayo daw ang bayad. Dinabuking kayo ngayon. Di ba? Ito
talagang umaamin na. Una-una nga, umamin na nga si Makagago noon, nabayaran siya, siya ang highest paid eh. Oh. Kaya pala yung isa dito, bira ng bira rin sa akin, hindi ko napapangalanan, di naman kilala yung bobo pa. Ayan, sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Grabe, no? Oh. Ang tupit. Diba? Ang lupit po. Oh. Ang lupit nito. Nagsalita na si Lakas Tama na talagang binabayaran nito mga influencer. So ano masasabi nyo dito? Yung mga influencer ni Marcos? Yung mga influencer na pinagtatanggol si Romualdez? Oh. Ano na ito Pangalawa ng ebidensya yung pinirisinta natin. Una yung kay Makagago, umamin siya. Ito naman, mismong sinasabi niya, oy, talaga nag-hire ng mga political vlogger o di kaya mga influencer. Oh, at sabi nga niya, pag ako pinatay, alam nyo na kung sino may kagagawan. Naku po, patay tayo dyan. Alam na natin yan. Kaya nga mga kababayan, magmatsyag lang kayo. Sabi ko sa inyo, ang kasamaan. Ito, lagi kong pinapaalala ito sa lahat ng mga vlogger na nagtatanong minsan sa akin ng payo. Isa lang payo masasabi ko sa inyo. Yung payong ibinigay sa akin ng aking ama na sabi niya nga stick with the truth. Okay? Stick with the truth and justice. Why? Yan ang sabi ng ating Panginoon. Stick to the truth and justice. Sometimes may delay lang yung mga justice na makukuha natin. Nagde-delay lang siya. Pero makukuha yun. Bakit? Ang Panginoon po nagsabi nun manatili ka sa katotohanan at ang hustisya at ipagtanggol mo, maging boses ka ng mga Pilipino. At yan po ay, alam mo yun, bumali-baligtad man ang mundo na ito, ganun pa rin na mangyayari. Bakit? Salita ng Diyos ho yan. So sa akin lang mga kababayan, eto na. Ito na yun. Yung flood control project, sino nagdala niyan? Sino nagdala ng ulan? Ang Panginoon. Totoo naman sino ngayon na nangyayari ito mga nagbabagsakan tulay? Sa tingin ninyo, ano ito? Gawa-gawa lang? Hindi ho. Yan po'y galaw ng Diyos na. Yung mga bumaligtad na witness, gawa-gawa lang po ba yan? Hindi. Yan ho'y yan ho'y sabi nga, hindi ho ito pagiging spiritual pero God will make a way. Sa tingin ninyo, lahat ng ito ay walang bawi? Meron po. May hustisya. Yan ang lagi ninyong tatandaan.